You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from 1 Corinthians chapter 15, verses 29 to 34. Let us read with reverence. Otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Why are we in danger every hour? I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Wake up from your drunken stupor as is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. Lord, thank you as we preach once again the gospel. Lord, may it be very clear to each one and even to the people that we meet that you are God who became man, Lord Jesus Christ. You lived the life we should have lived and died the death we should have died in our place. And you are the only one who defeated death and rose again after 3 days, proving, Lord, but by the end of this preaching, Lord God, of this service, isa lang po yung mahalaga. That all of us, even our family and friends, will give our lives to you, Jesus, as our Savior and Lord. Use this preaching to accomplish that. And I believe it will not return back empty. In Jesus' name, amen and amen. Go ahead, take your seat. At batiin mo naman ng good morning ang iyong katabi sa kaliwa at sa kanan. Sabi mo sa kanya, you look good today. Yan, you look good. Ngayon lang, no? And so if there's one thing, sabi mo, isa lang natatandaan natin sa text natin is resurrection is our motivation. Okay, sabi niyo po, motivation. For what? For salvation, for sacrifice, and sanctification. Kung mayroon kayong matatandaan, yan lang. Now, the context of the... Ganda ng mga baba ko dito. Eh. So, the context of 1 Corinthians 15 is actually yung mga Corinthian church, emotional. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang emotional? Yung sabi niya, magsisimba raw siya ng 11, pero pagising niya, sa 10 siya nagsimba. Sa 8. Nandito siya ngayon. Emotional, no? Emotional decision. You know, emotions are not really good motivators. Kasi minsan, motivated ka. Minsan, hindi. Kung sinunod ko po yung emosyon ko sa pagbi-victory group at pagsisimba, matagal na pong walang simbahan dito. Hindi ko nga alam eh. Sa 4 years ko yata, ilang taon na ba tayo dito sa Walter Mart? 4, 5? Mahirap kasi maaga eh, no? Hindi ko alam. Parang wala naman ako sick leave. Hindi yata ako nag-sick leave eh. Kahit kailan, sinasabihan ako ng mga tao na magpahinga. Pero hindi ako nagsisick leave. Hindi ko alam. Kasi siguro hindi emosyon ang nagpapatakbo ng aking buhay. Mababaw pa yan. Pero paano kung emosyonal ka sa Shopee, TikTok? Diba? So, paano na? Diba? Ibig sabihin, sinusunod mo siya ngayon, may epekto siya sa pangmalayuan. Now, that's the problem with the Corinthian church. Because they know Jesus Christ, but somehow, because they have faulty understanding of the resurrection, they become emotional. Meaning, they are led by their emotions. Now, sabi mo to sa katabi mo, emotion are responders. They are not leaders. Emotions respond to what is in our mind. Kung ano ang nilalagay mo sa isip mo, yun ang magtuturo sa iyong emosyon. Kahapon po dalawa yung kinasal ko nung umaga, meron pang corporate discipleship. Ibig sabihin, kung 60 to 80 hours a week, nagtatrabaho ko,
Ganado pa rin ako ngayon. Alam niyo ba ngayon, 8, mamaya pipitch ako ng 11. Dapat 11 lang eh, no? Tapos may mga interview ng mga volunteer. Kaya lang, nadagdagan yung Victory Plaridel ng isang member, si Zuriel. Yung anak ni Pastor Ian, yung pastor natin doon. So dumami sila biologically. Gusto niyo ba dumami yung church? Mag-anak kayo na mag-anak para dumami tayo. Joke lang. So, ang nangyari, 8, 11, tapos hanggang 5, mag-interview ako ng mga volunteer, tapos 5, mag-preach ako sa Walter Mart Plaridel. Napakaingay doon sa Walter, pero ang daming taon saya. Nababawasan talaga yung mga naiimpyerno. So, so, ang point ko lang, makapangyarihan ng right theology. Ito na lang mga kapatid. Right theology leads to right emotions. Your emotions become stable. And I don't mean to say na walang lugar para sa clinical mga bagay about mental health. I'm not talking about that. So kung hindi ka naman clinically may problem, I'm talking to you. Mas malamang, hindi naman kayo lahat yon. At kung di inumin mo gamot mo, yun ang point. Pero kung iniinom mo naman yung gamot mo at para ka pa rin Corinthian Church na emosyonal sa kanilang pananampalataya, wala silang motivation to continue to sacrifice like what John Roy said. Sabi niya, ang hirap mag-carry your cross. Bakit nga ba? It has something to do with what is in your mind. The resurrection theology is our motivation for our salvation, our sacrifice, and our sanctification. Sanctification, ibig sabihin, sa paglaban sa kasalanan. Alam ko naman, makasalanan tayong lahat, pero sana naman lumalaban tayo sa kasalanan. Hindi po yung parang lagi tayong talunan para naman patay si Lord. Okay? So yan lang isang bagay na tatandaan natin. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready na. Okay, so, let's go to the first verse. No? Sabi niya, otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Now, we're not talking about Mormon vicarious baptism. By the way, pag nag-Mormon po kayo, yan ang kanilang central teaching, the baptism of the dead. Kaya merong mga maraming mga database ng sino yung nanay, family tree. Pag nakakita kayo ng mga ganon, mas malamang Mormon yun. Now, I think they applied it incorrectly kasi itong on behalf, sa Greek po yan is hooper. At yung hooper, I think mas tamang translation with is baptism because of the dead. Now, yung baptism ay nangyayari sa Spiritual Foundations class, Victory Weekend. Anong sinasabi? You are now dead to sin and alive in Christ. What is baptism? It is a public declaration of an inward commitment. Pag napabaptize ka na, ibig sabihin, hindi ka na secret agent. Kasi pinipicturean yung mga nababaptize. Diba? So parang pwede ka maging Christian pero pag Sunday lang. Pero pag nabaptize ka, pipicturean ka namin. Bakit? Commitment yun . Hindi mo pwedeng nakatago. Yan yung pagtulong. So yun yung context ng baptism. At ang sabi, bakit ka magpapabaptize? Considering kung hindi totoo yung pananampalataya ng mga lolo't lola mo na nagpursige sa kanilang pananampalataya. So, ang ibig sabihin ng baptism, hooper or because of the dead is sana na-encourage ka sa Christian faith ng mga magulang mo o mga nauna sa'yo. Bigyan ko example. Let's say may namamatay kang kamag-anak. Tapos nung mamamatay na siya, nakita mo, courageous siya. Nakita ko yung nanay ko, tatay ko, dahil sa pananampalataya nila, parang ang tapang nila. Siyempre, natatakot din, pero parang may peace sila. Pag tinignan mo yung kabaong nakangiti, di ba?
So dahil doon, dahil sa pananampalataya ng mga nauna sa'yo, ikaw din magpapabaptize. You will be public about your faith. Naintindihan niyo po ba? Yan yung baptism of the dead. Kasi kung hindi naman totoo ang kaligtasan ng mga taong nauna sa atin, bakit pa tayo maniniwala? Wala naman pala silbi yan. So, but because their salvation is true, and we saw it in their courage, even at the, Psalm 23, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Nung nakita mo yun sa kanila, therefore, ikaw din magpapabaptize. Parang ganon. You will be public about your faith. You will be motivated about the faith of the people who has gone ahead of you. Hindi lang yun. Pag sinabing baptism of the dead, excited ka rin sa reunion. Na kung may langit, hindi ito paalam na. Di ba parang, ano nga yung kinakanta sa patay yung si, At sa iyong paglisan, ang tanging, hindi. Kung naniniwala ka talaga kay Jesus, it's not goodbye. It's see you again. Totoo yan. It's see you again. Kahit nga itong si David, alam niyo ba si David, pinag-pray niya ng husto yung kanyang, di ba kasi ng babae ito tapos nabuntis. Siyempre, may consequence, kasakit, mamamatay. Nagdasal siya ilang araw. Para na nga siyang baliw. Pero, nung namatay na, bigla na lang tumayo. Sabi niya, baliw na ba to? Parang bigla, nung buhay pa yung anak niya, panay ang dasal. Pero nung namatay na, bigla na lang siyang, okay na siya. Sabi niya, but now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? Ano sabi niya? I shall go to him, but he will not return to me. Yun po ang motivation, hindi po emosyon ang salvation. And somehow, kung mali ang theology natin sa salvation, na sa mga namatay nating mahal sa buhay, ay goodbye na yan, paalam na, talagang napakalungkot. Ang emosyon natin ay ayoko na. Pero, kung totoo ang resurrection, then therefore, we have hope. It's not goodbye. It is see you again. Sabi mo sa katabi mo, see you again. Hindi, wag mo na. See you again. Buhay pa yan ikaw naman. Buhay pa. Hindi naman. So, meron pa bang hindi nagpapabaptize sa inyo? Meron pa bang hindi nag-Victory Weekend, nag-Spiritual Foundation? Ang tanong ko bakit? Ba't ayaw ninyo? Tingnan nyo yung mga nagpabaptize na. Mukha ba silang takot? Mukha ba silang stable kahit ano pang mangyari sa Strait of Hormuz? Pero kung titignan mo si John Roy, parang magpapabaptize ka talaga Si John Roy nakangiti kahit anong nangyayari dyan. Hindi lang yon. Hebrews 11 that's what they're talking about. The whole of faith. Sa lahat ng pinag-aaralan nila yung Hebrews 11, sa New Testament Church, pinag-aaralan nila si Moises, pinag-aaralan nila Noah, si Enoch, lahat. Iniisip ko, ba't kaya nila pinag-aaralan yung mga taong patay na? Ang dahilan kasi may resurrection, which means what happened to them in faith could also happen to us. Kaya pinag-aaralan si David, si Moses, kasi why study about them? At alam nyo ba, karamihan ng mga binabasa nating theology sa Every Nation Seminary, the best seminary in the world, are all dead theologians. Meron namang living, yun yung mga nagsisulat ng mga bagong libro. Pero bakit patay na yung pinag-aaralan natin? Kasi baka magkasala pa, di ba? Mabuti nang mamatay muna siya, tsaka natin pag-aralan yung mga sinasabi niya. Hindi naman. Di ba? At least, di ba?
Kasi mamaya, tinuturo natin, bigla pa lang, ay, si Kibuloy pala to. so, so, tingnan nyo, bakit tinuturo yung sa patay? Kasi nga, kung may resurrection, kahit patay na sila, yung mabuting itinuro nila ayon sa pananampalataya kay Kristo ay totoo pa rin sa atin ngayon. Kaya kung mali yung kaisipan natin, parang yung salvation, parang ano lang yan, prayer lang na binanggit mo, hindi. Our right mindset will produce emotions, will produce behavior. So, continue on tayo dun sa mga verse. Now, why are we in danger every hour? I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Salamat sa inyo kahit di kayo naglasing kagabi. Kasi mas malamang kung lasing kayo kagabi, malamang wala kayo dito. Magte-text ka pa, bro, sorry, hindi ako naka-attend. Sama ang pakiramdam ko. Bakit ba sama ang pakiramdam mo? Bakit? Nawalan na ng motibasyon para sa sakripisyo. Ang motivation na lang ay eat, drink, be merry, for tomorrow we will not attend service. Hindi. Dahil buti nga hindi lang kayo naka-attend ng service. Buti kung, paano kung namatay kayo? So, and he was saying, si Paul hindi nawawala ng motibasyon kahit nagsasuffer siya for the sake of Christ. Hindi lang po puro blessing. Maganda yung iyong sharing sa sacrificial giving. But kasi kung sumusunod lang tayo, magsisimba ako para ma-bless ako, mali. Because a life with the right mindset of resurrection means this life is not all there is. Na willing ka pang pumunta ng Samar, willing kang iwanan yung baliwag. Sana hindi ako yun. Pero yung asawa ko willing eh. Sabi ko, mag-yes ako dyan. Sasama ko. Kasi ang alam ko, sasabihin ng asawa ko, ayaw niya. Sabi ko sa asawa ko, ayaw mo, di ba? Hindi, gusto ko nga eh. Hindi, ayoko. Paano yung mga anak natin? Niisip ko, di turuan nating magsakripisyo yung mga anak natin. Ako, alam nyo, wala naman akong against sa pag-abroad. Pero minsan, mali yung motivasyon. Sana, may pinapagawa si God. Hindi yung wala na mangyayari sa Pilipinas, kaya lumipat tayo na ibang bansa. Malamang tama ka naman in an academic perspective. But this world is not there is. If you live for God, there is a reward not just in this life, but even in the next. At kahit pa mag-abroad ka, gaano lang makahaba buhay mo? 60, 70. Compared to a reward that you will receive in the eternal life. So, kaya natutuwa ako sa asawa ko. Iniisip ko, di dapat, imbis na turuan mag-abroad yung mga anak namin, turuan natin magsakripisyo. Kasi mas maganda yun. Because the resurrection motivates us to live a life of sacrifice. Nakalagay sabi niya, kung wala palang resurrection, bakit ako namumuhay ng danger every hour? I die every day. Pero nakalagay dito, question mark. I fought with beasts. Question mark. Kasi at that time, yan yung Netflix nila, yung Gladiator. Yan yung palabas. Walang sine. Ang sine nila yung mga, are you not entertained? Mga ganon. Sino nga ang pangalan nun? Si Russell Crowe. Pero naka-question mark kasi iniisip ko, ganyan ba talaga yung pastor? Nakikipag-fight club? Buti pa sa tao, beast pa daw, leon. Pero question mark, nakita nyo?
Nagbibiro lang siya. Nagbibiro. Sabi niya, ano bang gusto ninyo? Gusto niyo bang ma-entertain? Gusto niyo ba yung pastor sumali pa ng UFC? Para lang makita na merong buhay ng sakripisyo? Ano, mag-UFC tayo, John Roy. para lang maipakita na ma-entertain. Bakit ba tayo nagsisimba? Is this entertainment? Wala namang masama sa humor, mga kapatid. Pero pag uwi mo mamaya, magkwekwento ka, ano natutunan natin sa Word? Nakakatawang ganda nung joke ni Pastor. Wow! Are you not entertained? No, it is a life of sacrifice. If in the mind, kasi yung entertainment, emotion yan eh. You feel good now, but you will feel bad later. But a life of sacrifice, stable, motivated, purposeful. Kaya, hindi kailangan ng eat, drink, be merry, for tomorrow we die. What does this have to imply? In our marriage. Bakit kailangan ipaglaban yung marriage na yan? Nandito ba ba asawa ko? Nandito? Are you here? Hindi niya ako pinaglaban ngayon. Wala siya. Hindi, marami kami pinuntahan. Kasama ko pa sa kasal yun kagabi. Tingnan nyo, bakit niya ipaglalaban niyang marriage? Till death do us part. Sabi ni God eh. Kasi kung wala namang resurrection, then it doesn't matter. Just do what you want. Just do what your emotion will tell you. Ano ba yung eat, drink, be merry, for tomorrow we die? YOLO. Di ba? Yan yung YOLO. Ang tawag dyan, you only live once. Pero ang ibig sabihin ng you only live once is that you are led by your emotions. Kung anong gusto mo ngayon, sundin mo. Hindi naman nagsasabi na maganda ang epekto niyan sa buhay mo eh. But rather, emotions are responders to our resurrection theology. Which means, we are not led by our emotions. But we lead our emotions through our resurrection theology. Therefore, babaguhin na natin yung YOLO, John Roy. Hindi na you only live once, you only lead once. Wow. Are you being led by your emotions or are you leading your emotions because there is a resurrected Christ? Tingnan natin kung saan tayo aabuti ng dulo. Kung ganyan ang pagsunod natin sa ating pleasure at sa ating emotion versus using our emotion and leading it to the resurrected Savior. Kaya, posible na yung marriage ninyo ay till death do us part. Kanina, nag-spiritual foundation. Bakit hindi mangongopya mga student? Wala namang nakakalam, basta makapasa. Hindi. You're being led by emotion. Kung buhay si Lord, may reward. Yung hindi nangungopya. May reward yung nagtatrabaho ng maayos at hindi nagpa-flood control. Di ba? Ano sabi? The blessings of the Lord are rich. He adds no trouble to it. Sabihin kasi iba, dito yung mga tinuturo tong kalbong to. Sabi niya, bakit yung mga nagpa-flood control? Mayaman naman sila. Yeah, mayaman sila, but blessings are not just money. Hindi ka na nga makapunta sa Czech Republic na walang naghahanap sa'yo. Maseba yun. Dito, pag naglalakad ako sa baliw, di ba? So, kahit pag nagpunta siguro tayo sa Samar, lakad-lakad lang ako doon. Mahirap yung nagpunta ka ng Samar kasi nagtatago ka. The blessings, merong reason to live a life of sacrifice kasi mas masarap maglakad. Mas masaya na mabuhay na walang lilinga-linga. Kasi hindi ikaw yun ang iisa. Pero rather, you will live your life for the sake of others, for the sake of God. Ano pang mga kailangang i-persist? Sa ano natin? Sa giving.
sa ni John Roy, ako po'y kahit pastor, nagtatides, nag-o-open, nag-give sa missionary. Si Pastor Paul, nandun na kahapon sa, hindi na lang nagbibigay sa missionary, pati yung missionary, pinamimigay ko rin. Bakit? It's a life of sacrifice eh. And there is a reward. Higit pa sa kahit anong maisip mo dito sa buhay na ito. Ano pa? Bakit magpapatawad ka dyan sa kapamilya mo? Bakit? You will keep all of those grudges where in fact, pag pinatawad mo yan at hindi ka pinasunod ng iyong emosyon, may reward naman kay Lord. Buhay siya. At hindi sayang, your labor in the Lord is not in vain. Hindi kailangan yung you only live once, but you only lead once. Isipin nyo na lang po yung malabanan, ano? Alam niyo yung malabanan? Yung may mga paskil dyan. Niisip ko nga may nag-a-apply kaya doon? Pero isipin mo, 2 tao, kami ni John Roy. Ako, pinangakuan ng 15,000 pesos a month. Unlimited imbornal. Nabubungkalin. Pero kay John Roy, binulungan lang $1 billion per month ang sweldo kay Malabanan. Joke lang yun baka mamaya. Tapos nakikita ko si John Roy, parating ka, ang bango. Ganun-ganun pa si John. Ang bango nito. Wow, ako may ko, self-pity na ako. Kakaawa man lang ako. Wala bang mas magandang trabaho dito? Tapos ako, John Roy, bakit ikaw? How many of you believe na yung langit, sobrang laking reward niyan sa atin? Worth more than $1 billion. Kaya kahit nahihirapan ka, nagpapatuloy ka. Bakit? The reward is not, $1 billion would be great, but even more. Hindi mo naman alam kung if you're led by your emotions, $1 billion could be bad for you. Mas malamang ikamatay mo pa ito. Baka mag-drugs ka araw-araw. Pero kung sa maliit, those who are faithful with little, God will entrust them with so much more. Mabuti pa yung $1 billion, ibigay mo kay Steve Morel. Baka 200 churches ang maiplant nun sa loob ng 1-2 taon. There is a reward. There is a motivation for our sacrifice. Kaya nga sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, meaningless at chasing after the wind. Read the book of Ecclesiastes. Kung meron mang nasa kanya na ang lahat, si Solomon yun. The richest person who ever lived. And he said it was meaningless. Anong conclusion niya sa Ecclesiastes 11:12? This is my conclusion. Honor the Lord in the days of your youth. Kasi na-realize niyang lahat yan na matapos niyang makuha ang lahat ng meron siya, naisip niyang maglingkod kay God kung kailan malabo na yung mata niya. Kung kailan marami nga siyang pera, hindi naman niya ma-enjoy. Ang conclusion niya, habang merong kang lakas, gamitin mo ito upang maglingkod sa Panginoon. At hindi ka malulugi. However form that is, whether that is kids church, youth, summer, church planting, victory groups, it is for the glory of God. And he continues on, sabi ng verse 33, and do not be deceived. Bad company ruins good morals. Now, hindi po ibig sabihin nito na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hindi, kasi i-check nyo na lang, no? Madali naman mag-chat GPT. Tinignan ko po itong Greek word ng company. Alam nyo kung anong Greek word yan? Original na pagkakasulat ni Paul. Alam mo kung anong Greek word ng company? Kumpanya. Hindi, joke lang.
Alam niyo kung anong Greek word? Hindi ako nagjo-joke ha. Ang nakalagay na Greek word, homily. Bad homily corrupts good character. Naisip nyo kagad si Father. Tama ka. Homily talaga na parang mensahe. So, hindi lang basta yung kasama mo, pero kasama mong nagme-mensahe sa'yo. Okay? Hindi lang basta kasama. Kasi, kunwari, kami ni John Roy, lagi kaming magkasama. Pero kahit ano namang sabihin ko sa kanya, hindi naman siya nakikinig, wala naman akong epekto sa buhay niya. Kunwari dito, lagi ka nag-church, pero pag nandito ka, shopping ka lang, wala naman ako, effect. Effect. Kasi parang ito yung point. The people that you allow to speak into your life, yun ang mas malaga. Yung may impluwensya sa buhay natin. I remember si Pastor Eric, nung dati pa to, 2010, 2011, bago siya mag-mentoring, sabi niya ganito, magme-mentoring tayo. Pero hanggat hindi nyo nagagawa yung napagkasunduan natin, hindi tayo mag-meet uli. Ganun po ba? Kailangan pala ginagawa. Oo, yung mga victory group na hindi naman ginagawa yung pinapagawa ng leader, huwag na kayo mag-BG. Sasayang lang kayo ng laway. Bakit? You're talking, but they do not allow you to speak to their life. Why? Kasi kahit anong pag-usapan ninyo, hindi naman nila gagawin. Kaya nga yung iba nagtataka, Pastor, bakit si ganito? Mati naman ng 8 a.m. yun, ba't nagkaganon? Malay ko. Ako nagsasalita. Ang hindi ko lang alam, pinakikinggan nyo ba yung sinasabi ko? Na lalong-lalo na kung galing yan sa word ni God. Yung mga joke, wag nyo nang intindihin. Ang problema, yung pa yung pinakikinggan. Alam mo, ganda yung joke. Yan, yung buhay natin, joke tuloy. Joke lang. Our life is a joke because that's all we hear. Bad company ruins good morals. Hindi lang basta yung kasama mo. Kasama mo na inaalaw mong mag-speak sa buhay mo. At paano mo nalalamang nag-speak siya sa'yo? Kasi kada meeting ninyo, yung napagkakasunduan ninyo na maka-Diyos naman, ay ginagawa ninyo bago kayo mag-meet sa susunod. Hindi yung meeting lang ng meeting, ala naman nakikinig. Because at the end of the day, we could have a sense of religion. Umattend na ako, nag-check ako ng attendance. But did you hear what the Word of God had to say? Ito pa matindi. Mas malamang, bad homily. Alam niyo kung saan nanggagaling mga homily ng mga tao? Hindi na sa church, sa TikTok, sa Netflix. Lahat ng sinasabi ko dito, walang magsishare. Hindi ako nagtatampo. Walang problema. Ang hindi ko maintindihan, hindi nyo na nga sinare, pero yung sino mang siya, share nyo. Green joke pa. And remember, emotions are responders. They respond to our resurrection theology. And where do we get our theology? TikTok. Netflix. It will ruin your life. At alam nyo ba na yung yung Corinthian church, ganyan ang concern. Mayaman sila, very gifted. Nagtataka si Paul, bakit kayo puro adulterous relationship, puro corrupt? Sabi niya, alam mo, kaya ganyan ang buhay ninyo kasi mali yung turo na natatanggap ninyo. Ganun siya eh. Wrong theology, wrong life. And I don't mean theologizing kasi kahit ba naman gaano karaming ituro sa atin, ang mahalaga naman yung inyong pinakikinggan. Yung nakakarating sa puso ninyo. Pero kung wala, wala talaga. At iba ang nakakapasok. Kaya si Paul, he is imploring. What do you see in me? A life of sacrifice? A life of having faith in the eternal life? So siguro, kung nagsasakripisyo ako at hindi ako eat, drink, be merry, for tomorrow we die, the message that we're preaching are worth listening to. Ngayon,
Sabi mo sa katabi mo, hindi galit si pastor. Pag bumababa ako, hindi ako galit. Nagpapakumbaba nga ako eh. So, mamaya pagkatapos dito, may homily. Alam nyo bakit corrupt yung Pilipinas? Bad homily. 90% ng buong Pilipinas, Roman Catholic. Bad homily. Alam mo ano naman maganda sa Roman Catholic? Di naman din sila nakikinig. Yes! So kahit mali yung tinuturo ni Father, kung hindi ka naman nakikinig, wala rin epekto. Praise God. So, ngayon, may mga nagtuturo po kasi, ang tawag nila sa sarili nila, super apostles. Ang culture kasi sa Corinthian dati, pag magaling yung preaching, mas mataas yung bayad. Parang ganun siya. Tapos dumating si Paul, sabi niya, magte-tent maker ako, hindi ako magpapabayad. Tapos ang accusation sa kanya ng Corinthian church, bakit yung mga super apostles nagpapabayad? Ikaw, hindi ka nagpapabayad. Siguro walang kwenta yung turo mo. Yun doon na nagkakaproblema. Kasi nga nakikinig sila doon sa mga super apostles na hindi sila super apostles. They claim to be super apostles and yet nagpapabayad sila. They don't live a sacrificial life. Alam niyo kung anong epekto? Yan, corrupt yung Corinthian church. Yan yung pinanggagalingan yan. Kaya, sabi mo sa katibi mo, gumising ka. Gumising ka. Wake up from your drunken stupor. As is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. Yung stupor, sabi niyo po, stupor. Ang stupor, ibig sabihin niyan, lessening of the senses. Ilan ang senses ng tao? 6? May 6 sense kayo? So, ano nga yun? Smell, hear, sight, taste, feel. 5. Pero pag lasing, ilan na lang yung senses? 4 na lang. Ang sabi nga ng Ephesians 5, si Paul din ang nagsulat, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Because the Holy Spirit does not lessen your senses, it increases them. Kaya nga kung tayo'y nagpapakapuno sa Word of God, in the Spirit of God, that leads our emotions. We are motivated to live a life of service, of sacrifice, not afraid of death, because of what fills us. Kaya sabi niya, huwag na tayong magpakalasig sa mundo kasi ang maling katuruan ay tuturuan ka ng pleasure lamang. And not really a life of purpose, a life of sacrifice. At syempre, pag ikay lasing, ikay mahina. Mahina ka na nga, lasing ka pa. Diba? Kaya nga, pag may nakakabuntis, diba, parehong lasing. Ako baka, sorry. Parehong lasing. Alam niyo ba, pareha silang, hindi ko alam. Ang inisip ko nga, bakit nga hindi mo alam? Lasing nga ako eh. Bakit ka nga lasing? Kasi mali yung katuruan. And some of you, ito real talk na lang mga kapatid. Yung iba sabi, alam mo, 16 years na ako sa Victory Baliwag, hindi pa rin nagbabago yung buhay ko. Kasi ganito eh. Hindi pa rin kasi nagbabago yung totoong pinakikinggan mo. You come here, but Monday to Saturday, who do you listen to? Who is the loudest voice in your life? Kasi kahit naman anong gawin nating BG, honor God, make disciples, kanta ng kanta, lahat napakahina ng boses. Tapos itong taong to, kung sino man siya pinakamalakas ang boses sa buhay mo, guess what? It will ruin your life. It will not change. Now, kasi alam mo na tama ang pinakikinggan mong turo kung, yes, there is grace when you sin, but it also emphasizes the fear of God. Kasi parang
kung wala namang resurrection, di walang reward sa afterlife. Parang hindi, you only live once. Ibig sabihin, habang buhay ako, enjoyin ko na. Pag patay na ako, wala na. Hindi nga totoo eh. Kung may resurrection, magpapatuloy yan. Kaya galingan natin. By the grace of God, we will not use this grace to sin, but rather to know God more. Now, last na, no? Yung know, sabi niya po, know. Yung know, ang unang labas niyan sa Bible, si Adam and Eve. Sabi doon, Adam knew Eve and they bear children. Sabi ko, nagkakilala lang sila na buntis na. Iba pala ang terminology ng Bible pagdating sa knowledge of God. It means intimacy. Intimacy with God that produces fruits. Now, look at our Christian lives. We don't even have to check each other. Just check yourself. What is the fruit of your Christian life? Now, kung wala namang fruit, huwag ka namang makondemn. Ganito lang, tutuhanin mo si God. Have a relationship not just because Sunday ngayon, pero kahit walang nakakakita, nagdadasal ka sa Kanya. Nagbabasa ka ng Bible. Ganyan kasi ang Corinthian church, di ba? Sabi ng 1 Corinthians 13, ano sila? Ang nangyayari, ang gulo-gulo, habang may nagpipreach, mayroong magaling mag-prophesy doon. So habang nagpipreach ako, nagpo-prophesy siya. Tapos doon, may nagtatang, sabi niya, you're like a loud gong and a clanging cymbal without love, which means they're very public, they're very gifted, and yet it seems that they don't have a personal relationship with God. I say this to your shame. Ang sabi niya, kagaya ng sabi ni BBM, mahiya naman kayo. Anong ibig sabihin? Kasi parang kunwari, lasing sila, tapos pag Sunday, magpipipreach pa doon. Hindi siya, parang ang point ko, parang mas mahalaga pa yung public ministry kaysa sa personal relationship with God. Pero hindi. Actually, if you have personal relationship with God, you will live a life of sacrifice and serving others. And you will live a life of sanctification. You will not be defeated with sin, but you will be victorious over sin. Kaya nga mga kapatid, as we wind down to a close, ito pa pala. Natapos ko na. But tingnan nyo yung pinakikinggan natin. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Diba? Sinasamahan mo yan. Hindi lang basta kasama pero counsel. Pinakikinggan mo kasi. So, do not be deceived, wake up from your drunken stupor, have no knowledge. I say this to your shame, which means, yes, public ministry, but hopefully whatever public ministry is that, it will flow from your personal relationship with God. And so once again, resurrection is our motivation. Not emotion. Emotion are responders to our resurrection theology. Resurrection is our motivation for salvation, sacrifice, and sanctification. Now, just before we pray, and as I call the music team, just talk to the Holy Spirit in response to this question. If the resurrection of Jesus were not true, what part of your life would collapse? Your faith, salvation, your sacrifices, or your fight against sin? That is sanctification. Let's go ahead, think about that question, and then bow your heads and allow the Holy Spirit to speak to us. Lord, as we sing this song, Carry Our Cross, even the verse, the lyrics would say, we will sing in spite of the pain. Lord, help us not to have an emotional faith like that of the Corinthians. Lord, that our emotions are not leaders, but our emotions are responders to our resurrection theology. Lord, that we're gonna learn to carry our cross.
live a life of sacrifice till the end because there is a reward. Lord, kahit naman sobrang komportable kami dito sa buhay na to, what is it, 70, 80? But what's more important is the reward of eternal life. Lord, higit pa ito sa napakaraming pera. Pero ito'y pangako ng buhay na walang hanggan. Lord, thank you that our labor in you is not in vain. Our faith in you is not in vain. Lord, yung pananampalataya ng mga nauna nang namatay. Lord, yung mga misyonary na nagpapugot ng ulo, yung mga propetang kagaya ni Isaiah na hinati sa kalahati, bakit hindi sila nag-give up? Because they were not led by their emotions. Lord, ano bang meron sila? But that is the resurrection theology. And Lord, that we will be sanctified till the end. Lord, na makasalanan ng mundong ito, pero hindi palaging mananalo ang kasalanan sa aming buhay. Dahil buhay ka, we will be victorious. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.